Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at welcome po muli sa ating gawain. Siyempre bago tayo mag-umpisa ay magpapakilala po muna kami. So umpisahan ni, Hello po, ako po si Joe. My name is Ram. my name is Prince Hello po, ako po si Adi. at welcome sa TGIF. Bobo. So ayun, bago tayo mag-umpisa ay siyempre manalangin po muna tayo. Let us pray. Salamat po Lord sa araw na to Lord. Salamat sa another opportunity na to Lord na may share kami sa mga manonood namin Lord. At nawa po Lord sa aming share ay maging makabuluhan po ito sa kanila Lord at may matutunan po sila dito sa aming ibabahagi Lord. Salamat po sa lahat-lahat Lord. This is our prayer Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tunay nga napakasaya na gumising knowing na meron tayong purpose sa ating buhay. Kaya naman, let's continue to worship our God in every day na meron siyang binibigay sa atin. And every strength na binibigay niya sa atin ay dapat lang na ibinabalik natin ang papuri natin sa Kanya. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted with you. No moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn a color all around. All is new in a Savior I am found. This is living now. This is living now. You lead the way. You lead the way, God, you're right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in a Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sets me so. Got your freedom is an open door. You are everything I wanted more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sets me so. Got your freedom is an open door. You are everything I wanted more. Hallelujah, Lord. We continue to worship you, Jesus. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn a color all around. All is new in a Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in a Savior I am found. This is living now. This is living now. You take us higher. You take me
surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way.
Welcome sa ating segment na Spill the Tea, kung saan tayo ay magtatawanan, magtatanungan at magtatalakayan ng mga latest issues and teas ng mga kabataan. So ngayon, panibagong topic, syempre, panibagong araw ay panibagong topic ang ating mapag-uusapan. So this time, parang devotional approach ang gagawin natin. So magdi-discuss muna ako ng short devotion. Then we will discuss ano nga ba yung mga insights ng bawat isa na nandirito sa amin. And syempre, kayo rin, pwede kayo mag-share ng inyong mga experience or ano yung natutunan nyo sa ating mapag-aaralan ngayon. So, ang title ng ating topic for today ay I Can See You. Sabi mo sa katabi mo, I can see you. I can see you. Yan, di ba? Parang katunog ng ano eh. Yung I can see your voice or yung now you see me, di ba? So, base sa title ng ating topic ay patungkol ito sa nakikita. Yan. Ito ay sinulat ni, hirap palabig kasi ng pangalan niya, Shotil Dixon, di ba? So, sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. So, proceed tayo sa isang story. Yan. Meron akong kaibigan. Wow, kaibigan ko talaga. Ang pangalan ng kaibigan ko na to ay si Andrea. So, may kaibigan ako si Andrea, 3 years old. Yan. Gaya ko, may problem din siya sa mata. Malabo yung kanyang paningin. So, napagdesisyonan ng kanyang tatay, yan, yung aking tito, tatay ni Andrea, na magpa-check sila sa optometrist, yan, para ipatingin or ipa-adjust yung kanyang pair of glasses. So, sabi nung optometrist kay Andrea, tumingin siya sa salamin nung natapos na yung salamin. I mean, tumingin siya sa mirror. Then, pagtingin niya sa mirror, natuwa si Andrea dahil for the first time, parang nakita niya ng malinaw yung itsura niya or yung paligid niya. Parang naaalala ko yung experience ko dito. Kasi hindi ko napapansin before ako magsalamin. Sinasabi ko lang ang labo na ng mata ko. Parang hindi ko na makita yung mga letters sa malalayo. Nung first time ko magsuot ng salamin, nagulat ako. Sabi ko, ganito pala yung paningin ko dati. Parang ganito pala kalinaw. Parang dati yung floor, pag titignan ko yung floor, hindi ko makita kung madumi. O, alam mo yung may mga mantsang maliliit. Tapos nung may salamin na ako, kitang-kita ko yung details nung mismong ginamit na tiles. So, dati rin, yung moon, lang siya, para lang siyang ilaw. Yung ilaw na bilog, oo. Tapos nung nagsalamin ako, nakikita ko na yung parang lubak-lubak. Di ba? Di ba yung parang mga, tawag doon? Quartz ba yung tawag doon? Mga ganon-ganon. So, ayun. Syempre, na masarap sa feeling. So, ganito rin yung na-feel ni Andrea. So, tuwang-tuwa si Andrea nung makita niya yung sarili niya sa salamin. And pumunta siya sa kanyang tatay, di ba? Nang may kasiyahan at may magandang ngiti sa kanyang mga labi. Then, syempre, yung tatay ni Andrea, pinunasan niya yung parang medyo naluha pa nga si Andrea, medyo naging emotional pa siya dun sa state niya. So, pinunasan niya yung luha ng kanyang anak. By the way, lalaki to si Andreas. Andreas pala, wala yung S. Yan. Si Andreas yan, pinunasan niya yung luha. And pati yung, basta yung mukha ng bata. And tinanong niya, anong problema? Parang kasi inisip ng tatay niya, ba't umiiyak? Ganun. Di ba? Binigyan kita ng salamin. So, hindi niya alam. Ang reply pala nung anak niya sa kanya is, I can see you. Di ba? So, siguro, nung narinig yun ng tatay niya, grabe yung tuwa, di ba? Nung maramdaman niya yung saya na meron yung bata. And again, tumingin uli siya sa tatay niya at sinabi niya with passion or with pagmamahal sa kanyang tatay na
nakikita na kita. Di ba? So, imagine niyo yung joy na naramdaman ni Andreas dahil nagkaroon siya ng eyeglasses at naging malinaw na yung mga nakikita niya. So, as we pray, di ba, sa ating prayer life and sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon or pagbabasa ng Bible, ang Holy Spirit ay binibigyan tayo ng eyes to see Jesus. Well, alam naman natin na yung Diyos na ating sinasamba is hindi siya yung nakikita literally, right? Siya yung, kumbaga, image of the invisible God. So, sinabi yan sa Colossians chapter 1, verse 15. Pero, even hindi natin nakikita yung mismong image ni Jesus or ng ating Panginoon, as we grow in faith, ay yung spirit na nagbibigay sa atin ng paningin, ay kahit papano nakikita natin yung image ni Jesus by yung pakiramdam or yung mga na-experience natin that we can say na God is real and God is alive, di ba? Although, hindi nga lang siya yung literal na nakikita natin, yung itsura talaga ni Jesus. But still, we can say na there is God. And wino-worship natin yung ating Panginoon, which is si Jesus Christ. Di ba? So, darating naman din tayo sa time na makikita natin si Jesus. Di ba? Face to face. Gusto nyo na ba makita ngayon? May gusto ba dito ngayon na makita si Jesus? Di ba? Darating yung second coming, di ba? Si Jesus ay darating para kunin tayo. And that time, ay makikita na natin yung talagang itsura ng ating Panginoon. So, curious ba kayo ano kaya itsura ni Jesus, no? Kasi may mga di ba, may mga image na ginagamit na mukha ni Jesus pero hindi naman natin sure kung yun talaga. Pero ayun, ako excited ako sa kung ano nga ba talaga yung itsura ng ating Panginoon, di ba? Itsura ng heaven, itsura ng mga angels, di ba? Yung mga nasa heaven na. So, ayun. Excited ako na makita yung mga yon, pero wag naman muna ngayon agad after ng TGIF, no? Baka mamaya after ng TGIF nakita ko si Jesus diyan sa labas. Ayun, tara na. So ayun, napakaganda ng ating topic kasi sabi dito na we won't need a special glasses in that joy-filled moment when we see Christ face to face. So, wala tayong mahanap na special na salamin para makita natin yung ating Panginoon. Kasi, yung joy ng pagiging isang Kristiyano, alam yan ng lahat ng mga talagang sumusunod sa ating Panginoon, sapat na para makita natin talaga yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So, hindi na tayo na humihiling pa na makita natin siya literally o face to face. Pero still, syempre, di ba, naghahangad tayo. And darating naman tayo sa point na yon. And alam naman natin na kilala natin yung ating Panginoon and alam niya rin kung sino-sino tayo, di ba? Ayun yung napakaganda sa ating Diyos. And ayun nga, yung Holy Spirit ay tutulungan tayo na mas magkaroon pa ng pananampalataya, di ba? Bibigyan tayo ng hope, ng pag-asa. And syempre, yung pagmamahal na talagang kailangan nating panindigan or magkaroon tayo ng stand sa ating Panginoon until dumating doon sa time na makita natin yung ating Savior and masabi natin sa ating Panginoon na I can see you, Jesus. I can see you, di ba? So, napakagandang moment yon, di ba? Parang naalala ko yung kwento ng nalimutan ko to babae siya na famous. Famous siya na babae. Tapos, bulag siya. Tapos, alam ko, isa siyang Kristiyano. Then, tinanong siya ng isang nag-interview sa kanya. Sabi nung nag-interview, sister, yan, ganyan, sister, nalimutan ko yung pangalan kung sakali pong mabibigyan kayo ng pagkakataon na makakita ulit, sino yung
gusto niyong unang makita? Tapos, parang sabi nung babae, hindi niya na daw kailangan na parang wala na siyang hinangad na makakita pa siya ulit. Kasi, mas gugustuhin niya na mamatay siyang bulag. And sa dilat ulit ng kanyang mata, gusto niya makita niya na si Jesus Christ, which is nasa heaven na siya. So, napakagandang parang statement na binigay niya. So, di na siya naghahangad. Kasi kung tutuusin, parang kaya na ng technology ngayon. Tama ba? Meron na bang from blind nakakita? Wala pa. Pero, transplant ba? Hindi ko sure. Pero feeling ko, kaya na ng technology ngayon na gawin yun eh. Na from blind na makakita. Pero, yun. Hindi siya imposible. Mga yun, siguro parang may problem. O, parang ganun. O, yun. So, pero possible, di ba, in the future, na may technology na magagamit para makakita na yung mga bulag. Pero yun nga, itong babaeng to ay hindi na siya naghangad. But ang kanyang kagustuhan ay sa unang pagmulat ng kanyang mata, ang makikita niya ay si Jesus Christ. Diba? So sana ganun din tayo, no? Hindi tayo mapipigilan ng ano pa mang disability para patuloy tayo magpuri at patuloy nating makita yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, bilang isang Kristiyano, syempre sa ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, pwede ba tayo mag-share ng ilang experiences? Kunyari, nagbabasa tayo sa John 3:16. For God so loved the world, diba? Sobrang kabisado na itong verse na to. So, anong verse or magbigay na lang tayo kahit sikat pa na Bible verse yan na characters, nung binabasa niyo siya is nagkaroon ng revelation, di ba? Parang may panibagong insights kayong nalaman or may pinakita sa inyo yung Panginoon na masasabi nyo na talagang na-encourage kayo or may natutunan kayo sa kwento ng tao na yun. Yan. Meron ba? Sinong gusto mag-share sa inyo ng isang experience? Kunyari, nagbabasa kayo story ni ganyan. So, bigla kayo na-amaze, di ba? And parang na-apply nyo siya sa buhay nyo na, ganito yung pinagdaraanan ko, tas ganyan. Tas may pinakita sa inyo yung Panginoon na nagsilbing lesson and help sa dinaranas nyo ngayon. Sino? Si Ate Adi. Ayan, siguro sa akin, kahit hindi ko pa ganun talagang natapos mabasa yung buong buhay ng Bible character na yun, it always amazed me and humbled me kapag narinig ko yung pangalan ni Job. Hindi si Job hindi si Job neto Kapangalan niya yun. Pero yung Job sa Bible. Kasi 'di ba kung alam naman natin, he is a wealthy man and then suddenly parang ayun nga, challenge ni Satan. Kumbaga parang nagkaroon sila ng dealing nila na parang ni Lord, tama ba ako? Dealing ni Lord tsaka ni Satan na kumbaga kapag, sabi niya, di ba, kapag yung taong yan, nawala lahat sa kanya, naniniwala ako na tatalikod din yan sa'yo. Pero it turns out na hindi ganun yung ginawa ni Job. Noong mga panahong nawala lahat sa kanya, yes, he asked question kay Lord, pero grabe yung faith na meron siya. Kasi he stands still and firm dun sa pananampalataya niya kay Lord. And yet, after that trial, circumstances, mas lalo siyang pinagpala ng Lord. Diba? Mas dumoble, trumipli pa talaga yung blessings. And kung mababasa natin yung all throughout ng flow ng life niya, to the point na siya mismo parang kinakasuklaman, kung tama yung term ko, ng asawa niya, di ba? Bakit parang dumating sa point na bakit ka pa naniniwala sa Diyos mo na yan? Kung yung buhay mo ganito na, napaka-worse na eh. Nandun ka na sa kasukdulan. And yet, you're still holding in your faith. Which is makikita natin kay Job na
pinangahawakan niya na yung I can see you talaga. Ibig sabihin, nakikita niya mismo kung ano yung wonder, yung kayang gawin ng Lord sa kanya. At pinakita niya dun talaga yung mismong yung tatlong bagay na sinasabi dun sa devotion natin, which is the faith, hope, and love. Despite of everything, mas pinili niyang magpatuloy, mas pinili niyang, alam mo yon, manatili at the same time, manalig pa din sa ating Lord. Even though, syempre, as a normal people, ang hirap naman talaga nung kinaharap niya kasi namatay yung mga anak niya, nawala yung wealth niya, nagkaroon siya ng sakit, and such. Pero yung pag-stand firm sa faith, I think in this generation, ang hirap na. Sa totoo lang, ang hirap ng mag-stand, lalo na naaano na tayo ngayon eh. We are surrounded by social medias. We are surrounded by influencers na minsan hindi din natin alam. Those influenced by nakakatulong talaga. Kaya it's important, lalong-lalo na in this generation, na meron talaga tayong hold kung ano yung pinapaniwalaan natin, kung ano yung pinangahawakan natin. Kasi yun yung makakatulong sa atin para bumalik kung ano ba talaga yung ah, kung ano ba talaga yung moral stand natin. And I think yun yung kulang sa generation na to dahil sa sobrang dami ng nakapaligid sa atin. Mas madali tayong sumang-ayon sa kung ano yung sinasang-ayunan ng lahat. Which is kapag nakikita nating mas tama, mas nakikita nating mas madaling sumabay dun sa flow na yun, dun tayo. Pero minsan, di ba, nasabi rin naman sa Bible, na sometimes, nasa narrow gate talaga ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil onti yung dumadaan dun eh. Pero alam mo, dun sa gate na yon, even though there's a circumstances, kahit mahirap pasukin yon, kung alam mong may Diyos ka sa buhay mo, kahit salubungin ka ng napakadaming trials, so daming pagsubok, you stand still and firm kasi alam mong kasama mo si Lord. And by that, we can say na, kilala natin at alam mo yung kayang gawin ng Diyos mo. That's why you stand still. Kaya nga 'di ba para yung devotion natin na yung title niya yung I can see you, 'di ba? I can see. Ibig sabihin kung paano namulat si Andreas nung nakita niya yung clear face ng papa niya. Ganun din sana tayong mga Christian. Once we become a believer of Christ and follower of Christ, sana unti-unti tayong nalilinawan. Yes, we are not perfect. We are still flawed, pero andun tayo sa process eh. Unti-unti tayong malilinawan and sana mayakap natin yun. And sana, hindi, dahil nalalaman natin yung tama, i-defend na natin, ay hindi papatawarin naman ako ni Lord. I'll still keep doing this. Kasi yung forgiveness nandyan. Yes, yung forgiveness ng Lord nandyan, always. Pero, wag sana nating abusuhin, di ba? We are saved by grace, pero wag sana nating pabayaan na manawa. Hindi naman nananawa si Lord, pero wag sana nating i-take for granted yung ibinigay sa ating pagmamahal, yung binigay sa ating grace, at the same time, yung faithfulness, kahit sometimes we're not faithful to our Lord. So, yun lang. Alright, thank you very much. So, para kay Ate Adi, yung kanyang naalalang story is yung story ni Job. Yan. So, sino pa? Si Job? Story ni Job. So, si Job na. Hindi po ako yun ang sa akin naman ay hindi verse pero Christian song na dumaan sa playlist ko nung working ako. Madalas dumadaan sa playlist ko. Hindi ko alam kung bakit parang thrice na uulit pero may something eh. Ang title ng kanta is Surrounded. Tapos during yung time na bumabalik-balik yung kanta na yun, yun yung time na nilalaban namin yung problema ng tatay ko, yung sakit ng tatay ko. Wala. And during those time na
nag-OOT ako para may pambayad kami. Yun yung mga time na nag-let go yung marami akong na-let go na na friendship na ah, time para dapat ah, sa dapat kay Lord hindi ako nakaka-attend. And nung time na yon na-realize ko na nung time na parang few hours nung before that nung magulang ko. Ah, nakat may nakatanggap siya sinasharean siya ng tito ko. Nakatanggap siya. Pero naulit lang 'yun. Naulit na 'yun before. Tapos nung unang ano tawag dito? Unang senaryo na 'yon, marami akong naiisip na what if gumaling yung magulang ko. Makakasama ko siya mag-worship, makakasama ko siya mag ano ba tawag dito? Makakasama ko siyang umaten kasama nung mama ko. And sa hindi ano bang tawag sa term na yun? Unfortunately, he wasn't able to survive that. Pero the good thing is nakatanggap siya. It widened my mind na uh, it gives me I give me realization, big realization na during those time na hindi niya kaya pero gustong-gusto niya. So what more na ako na kaya ko na pero yung time na yun hindi ko mabigyan ng time. And nung nag-let go na yung ano ba tawag? Nag-let go na sa buhay yung magulang ko. I promised to him na I will take time to have more time para sa Panginoon. And I was happy na dumating yung kanta na yun, paulit-ulit. Kasi hindi ko alam kung paano ako makasurvive na sa call ako, tapos biglang yung magulang ko may problema, ay susugod sa ospital, ganon. Tapos minsan sa umaga. Pero ayun, salamat doon sa realization na yun, salamat doon sa kanta na yun, na nagbigay sa akin ng ano pa na ayun, ng peace. Kasi during nung loss talaga, may peace na nararamdaman kami and ayun nga nakakatuwa kasi walang yung pagluluksa na may luha. Pagluluksa ng lahat is pag-alaala ng mga good times na meron kami dun sa yumao kong tatay. Ayun lang. Alright. Thank you very much, Job. Napapa-English na si Job eh. No? Kaya masasabi mo na seryoso na eh. So yun, thank you sa pag-share ng iyong experiences. So kay Job naman, ano siya? By song, no? Yung Surrounded. Ito ba yung This is how I fight my battles. So maganda rin yung song na yun. Maikli lang and ilan lang yung lyrics niya pero napaka-powerful ng song. Grabe yung impact pag kinakanta. So yun, si Prince ba, meron ka bang Ako siguro recently may napanood akong reels sa Instagram. Tapos di ko alam kung anong verse yung love your enemies as you love yourself. Tama ba? Search nga natin kung anong. Basta yun yung verse na yun. Tapos sabi doon di siya preacher, parang podcast type yung dating. Tapos sabi niya, binanggit niya yung verse na yun, love your enemies as you love yourself. Tapos sabi niya, kaya daw niya mas minahal yung sarili niya. I mean, parang ang logic nung verse na yun, minsan tayo yung greatest enemy ng sarili natin. 'Di ba? Kaya siguro minsan sabihin natin di tayo lumalago in a way or bumabagal yung pag-grow ng isang Kristiyano kasi isa yung sarili natin sa pinakalaban natin. So
ang ganda lang nung ano, ang ganda lang nung sinabi nung tao na yun kasi oo nga no, minsan ano, we care too much do sa mga taong nakapaligid sa atin pero ano na ano, alam mo yun, na nababawasan or minsan hindi na natin nabibigay yung love na dapat meron din tayo sa sarili natin. Yung care, yung respect kasi importante yun sa I mean sa overall well-being ng isang tao, 'di ba? Emotionally, psychologically, 'di ba? Sobrang laking bagay nung may respeto, may boundaries kang sineset para sa sarili mo and para rin sa ibang tao. And sobra lang ako na-shaken nung verse na yun and at the same time nung nagsasalita na yun. So ayun lang sa akin. Alright, thank you very much. Magaganda yung sinishare ng bawat isa. So kay Prince naman, ay yung love your enemies as you love yourself. Self. Pero, ayun, Matthew. So, may point nga kasi mamaya hindi natin na-realize no? Na totoo yun eh. Ang isa sa kalaban natin talaga yung sarili natin. Ilang beses ko na narinig yan sa lesson namin yan, isa sa subject namin. So, in reality, ang kalaban mo talaga yung sarili mo. Yan. So, ang hirap nun, no? Kalaban mo yung sarili mo. No? Ano ba? Hindi, joke lang. Hindi naman literal. So, ako naman, siguro parang, isa sa pinaka gustong-gusto kong story sa Bible. And literal na talagang nakakita ulit ay si Apostle Paul. Yan, from Saul to Paul, 'di ba? Noong mga panahon na bulag siya, I mean not literally, 'di ba? Isa siyang prosecutor ng mga Kristiyano, 'di ba? Isa pa siya sa mga pumapatay. Then suddenly, siya ay parang nabulag. Yan. Parang kinausap siya ng ating Panginoon. Then talagang nawala yung paningin niya, 'di ba? Naging blinded siya during that time. Pero nung kinausap siya ng ating Panginoon, hindi naman siya agad parang pinakita ulit. Kunyari, sige, makakita ka na ulit. 'Di ba ang ginawa pa kay Saul is ininstrukan siya kung kanino siya pupunta. 'Di ba? Diyan. So ang ginawa ni Saul is sumunod, 'di ba? Biruin mo yung dating hindi naniniwala sa Diyos, 'di ba? Ng kanyang mga pinapatay, napasunod siya nung Diyos na yon. Then nung sumunod siya, ayun nga, muli siyang nakakita and talagang na-experience niya, talagang naiisip ko na nasabi niya yung I can see you na word, 'di ba? Dun or I can see, yan, sa panahon na yon. So para sa akin, sobrang relatable din kasi ako noon although hindi naman ako pumapatay nung hindi pa ako Kristiyano. Sobra ako namumuhay sa kasalanan. Kasi lumaki na ako sa church. May church kami sa bagong baryo. May na-attendan. Pero still, namumuhay pa rin ako sa kasalanan. Kasi, mas nga yun kung iisipin, kung may timbangan yung pagiging makasalanan. Sa tingin mo, sino yung mas makasalanan? Yung taong nakakilala sa Diyos, na alam na nakasalanan yon pero ginagawa pa rin, o yung taong walang relasyon sa Diyos and feeling niya tama yung kasalanan. I mean, wala siyang idea na kasalanan pala yun. Di ba? Tapos parang naisip ko lang, mas matimbang pa rin talaga yung aware ka na kasalanan yon pero ginagawa mo pa rin. Di ba? So, parang masasabi ko nung mga panahon na yon, may ganun akong moment na parang nagiging ako, hypocrite, 'di ba? Na pumupunta ka sa church, ganyan, umaattend ka. May time nga noon, grade 7 ako. Lakas ko mambuli, pero every Wednesday tsaka Sunday dito, bait-bait ko, 'di ba? Ang kulit-kulit ko. Ayun yung time na yung nireport ako ng classmate ko, talagang nilagay niya sa sa letter niya. Gusto ko pong magpalipat ng section dahil lagi po akong binubuli nila Balilo. Apelido ko lang yung nilagay, tas nila yung sa mga kasama ko. 'Di ba? So,
Nung panahon na yun, syempre, wala akong magawa. Totoo naman kasi, kinausap ako nun nung yung advisor ng section 1 na teacher ko sa English. Kasi doon niya gusto magpalipat eh. Kasi mababait daw doon. Inano niya ako doon, kinonfront ako ng teacher ko na yun. Balilo, sabi niya, nireport ka ng isa sa classmate mo dito. Ganyan. Eh, di ba nag-church ka? Ganon. Talagang ginanon ako, pre. Di ba nag-church ka? Yung ba yung natututunan mo sa church? Nung talagang sinasabi niya yung mga words na yun, no? Sobrang parang critical. Critical yung yung hit eh. Oh, critical hit, pre. Lethal eh, di ba? Kala mo na ko eh. Ganon talaga yung yung sakit na marinig yung ganon na sinasabi mo na isa ang tagasunod ng Panginoon and patuloy ka namumuhay sa kasalanan, 'di ba? So hindi dapat ganun. Then thank God, 'yan as sa salamat sa guidance ng ating mga kapastoran, ng mga ka-churchmate na nakakasama ko every Sunday, Wednesday, ay nabago naman natin yon, di ba? And hindi na tayo, although makasalanan pa rin tayo, but still, alam na natin yung mga dapat iwasan and natuto na tayo na humingi ng tawad lagi. So, connection, para sa follow-up question, ay kamusta naman yung growth natin sa ating spiritual? So, yung mga nababasa ba natin sa Bible or yung mga related topics, 'di ba? Yung mga songs, yung mga story sa Bible, paano ba tayo binago nito? So, yun, ako na, yung kagaya nung kay Paul, from Saul to Paul, na masasabi natin na isa sa pinaka malaki yung contribution pagdating sa mga churches noon, nung panahon niya, 'di ba? Napakarami niyang church na naitayo, na suportahan, 'di ba? Biruin mo from prosecutor to na apostle ng ating Panginoon, 'di ba? So isa 'yun sa nakatulong sa akin para masabi ko na ako din, pwede rin akong mabago, 'di ba? Pwede rin ako mawala doon sa impression sa akin ng mga tao na 'yan, isa 'yun sa bully, yun sa kung ano-ano pang mga bagay na mga pinagagawa ko noon, 'di ba? At least ngayon, masasabi ko na meron akong courage na okay, kaya kong magbago kagaya ni Paul. So talagang malaking tulong yung pagbabasa ng Biblia. Lalo na sinabi nga dito sa ating devotion na yung Holy Spirit, tinutulungan niyan tayo makita yung glory ng ating Panginoon or yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin. So, kayo, kahit maikli na lang, ano yung mga say kayo, paano kayo nabago ng pagbabasa or yung pagkakaroon ng kaalaman sa salita ng ating Panginoon? May nabago ba sa inyo? Or wala? Magandang balita ba yun pag walang nabago sa atin? Hindi kasi feeling ko naman, every time nagbabasa tayo ng Bible, meron tayong natututunan and nababago tayo nito every time na meron tayong binabasa. So kahit ano lang, kunyari, isang specific attitude. Sabihin natin, dati kang mainitin ang ulo. Pero dahil nagbasa ka ng Bible na yung love is patience, love doesn't anger, onting mainitin na ulo ka na lang. At least may pagbabago, di ba? Kaysa naman sabihin mo na hindi na mainitin ulo mo, tapos mamaya sumigaw ka na, sobrang bad trip mo. Ibig sabihin, nagsinungaling ka ba, di ba? So, meron ba kayo? Sige, mag-isip-isip kayo. Si Prince. Ako, siguro connected na lang, in connection na lang dun sa sa sinabi ko kanina. Matthew pala, yung love your enemies. Naalala ko lang din dun sino ba tayo nakipaglaban sa mga maraming prophet? Elijah. Di ba may part si Elijah na tumakbo siya. Natakot siya kasi feeling niya papatayin siya ni King Ahab and many more friends. So ayun, parang 'di ba parang ang weird kasi noon or parang yung twist kasi noon, 'di ba? Before nung matakot siya, ang scene noon, hindi ko alam kung tama ko.
tinalo niya yung prophets ni King Ahab at ni Jezebel. So, ayun nga, parang nasa 300 plus something na prophets yun, di ba? Tapos kung babasahin mo talaga yun, literal na feeling mo si Elijah nun, sobrang confident niya, di ba? Parang inaasar niya pa yung mga prophets nun, di ba? And nanalo naman siya, di ba? Tapos parang biglang talon na parang, ay, natatakot na siya, di ba? Pero iba rin yung, yung response ni God doon sa, parang bigla ang change ng emotion or at emotion ni nito ni Elijah. So, ayun, 'di ba? Parang kung paano niya kinomfort si Elijah noong mga time na 'yon, 'di ba? Parang pinapadala niya ng mga pagkain sa pamamagitan ng mga uwak, 'di ba? And ayun, kung paano rin na-realize din ni Elijah na, oo nga no, mahal ako ni Lord kahit kahit na feeling ko yung takot na nafi-feel niya noon sobrang kakaiba or sobrang unusual kasi galing nga siya dun sa pagkapanalo and na-feel niya yun. Pero still nandun pa rin si God sa kanya, 'di ba? And wala, ang ganda lang isipin nung story na yun. Kung ulit-ulitin mo, marirealize mo na yung knowledge mo about sa kay God, alam mo yun, hindi siya literal na hindi kanya iiwan at di pababayaan kung babasahin mo yun. And isa yun sa mga na-realize ko na, nandiyan si Lord through up and downs ng buhay ko. So, ayun lang. Alright, alright. Kayong dalawa, meron ba? Kahit ano lang, isang specific attitude or change sa inyo na maaalala nyo. Ikaw, pre, may naalala? Hindi, kahit ano yung change, kahit yung pagbabago na lang. Siguro, hindi siya pagbabago. Pero kasi, di ba, kung si Kuya Ram, hindi. Kasi lumaki na ako sa church. And I was trained and equipped simula pa lang ng bata ako. Siguro, isa na lang sa naging challenging, siguro yun na lang sa akin for me. Okay lang ba? Naging challenging is to sustain and maintain yung tingin sa'yo ng mga tao. Kasi they know you as a Christian and as a follower of Christ. And also, alam nila na part ka ng Paul, may ministry ka sa church. So, siguro isa yun ang hirap pang hawakan, in a sense na, kasi tao ka lang din naman, may moment na na nagkakamali ka. Pero siguro, in additional, in connecting, isa sa mga nadagdag kong attitude na, siguro kapag may mga tao, kasi may mga taong sa'yo eh. Anong tawag doon? Sasangga at sasangga pa din sa'yo and trying to question all the things that you're doing. Kasi, syempre, iba yung pananaw nila. Isa lang sa pinaka natutunan ko siguro doon and isa sa mga na-acquire ko all throughout the journey while I was reading the Bible is to how to stand on the faith na meron ka. Yun siguro talaga. Yun yung masasabi kong attitude na pinangahawakan, still on holding on. At kahit minsan ang hirap, talagang nandun ka lang sasangga talaga. So, yun yung aking masasabi kong somehow na talagang ine-embody sa akin ngayon ng Bible itself. So, yun yung akin. Okay, okay. So, ikaw ba, Job? Meron? Wala. So, okay na si Job. Okay na ako. Okay na si Prince. Okay na rin si Ate Adi. So, yun. Maraming salamat po sa nakinig sa ating devotion type na Spill the Tea, di ba? So, I hope tayo ay na-remind, di ba? And na-encourage na patuloy na manatili sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Darating din tayo sa time na talagang makikita rin natin si Lord. Diba? Ano nga ba itsura ni Lord? Ano nga ba talaga paano nga ba ginawa ni Lord yung mga bagay-bagay? So, darating din tayo sa time na yon. And sa panahon na hindi pa natin siya nakikita, ay gawin natin yung best natin. Gampanan natin yung mga responsibilidad na binigay sa atin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano. So, yun lang po. Maraming salamat po. And
See you next Friday. Bye-bye. Dadako na po tayo sa pangwakas na panalangin para sa ating programa. Panginoon, salamat po sa oras na ito na binigay mo upang kami ay makapag-share ng aming mga naging karanasan at mga natutunan na inline sa aming topic ngayon. Salamat po sa mga realization at mga biglaang pagbukas ng mga idea sa amin. Gamitin mo po ito sa mabuting paraan at patuloy mo po itong gamitin sa amin upang kami ay sa aming paglago. At sa pagtapos ng aming programa, kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan at patuloy na paggabay sa bawat isa. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga sumubaybay sa ating TGIF. So shoutout po sa inyong lahat and see you next Friday. Bye-bye. Bye-bye.